Magandang gabi mga kababayan. Nandito tayo ngayon para manindigan. Ang laban natin ngayon ay laban ng taong bayan. Laban para sa katarungan. Laban para sa pananagutan. Laban para ikulong ang mga sangkot sa korupsyon na patuloy na sumasakal sa ating bansa. Hanggang kailan tayo mananahimik? Kaya't ang pananawagan natin ay malinaw. Ito ay laban ng sambayan ng Pilipino, laban sa katiwalian at sa korupsyon. Mga kababayan, kung gusto natin ang kaayusan, magsimula tayo sa pananagutan. Pananagutan ng mga korap sa taong bayan. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. Ang tanging panig natin ay ang panig ng katotohanan ng bayan. Naniniwala ako, may pag-asa pa ang Pilipinas. Basta't may mga Pilipinong handang lumaban para sa tama. Hindi tayo pagod sa pag-asa. Hindi tayo takot sa katotohanan. At habang may kabataang Pilipino na naniniwala sa tapat na pamumuno, hindi kailanman mapapatay ang apoy ng pagbabago. Ang sigaw ng damdamin ng bawat mamamayan ay bahagi ng demokrasya. Pananagutan, katarungan, kulungan, yan ang ating pinaglalaban. Sabay-sabay natin sigaw, i-kulong na yan, mga kurakot! 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 Maraming salamat! Mabuhay ang Pilipinas! Natin. Sana naman magising na ang iba. Pumunta na kayo rito at makiisa. Thank you. Magandang gabi po sa lahat. Sa mga vloggers na andito, thank you so much. Sa mga taong nagbibigay ng oras sa kanila para sa bayan, maraming salamat. Ano bang pag-uusapan natin? Ano bang magandang pag-usapan? Actually, ang daming pwede ko kasing sabihin eh. Ang dami. Sobrang dami yung pwede nating sabihin. Yung mga iba, naubos na yung sinasabi ko nung nasa EDSA kami. Ganito rin, sumisigaw tayo. Nakakapagod kung titingnan natin, pero dapat po hindi tayo mapagod. Dahil ang nilalabanan po natin ngayon ay isang demonyo. Demonyong gobyerno. Yan po ang nilalabanan natin ngayon. Sana po bukas, kung pahihintulutan po ng Diyos na may kapal, ibigay na po sa taong bayan ang tamang demokrasya. Naiipit po yung demokrasya natin dahil sa Pangulong demonyo. Bakit ko po ba nasabi? Hindi po tao ang ating presidente. Kahit po makarating sa kanya to, hindi po siya tao. Saan ka makakakitang tao na tayo, pag sumasakay ng MRT, pag merong senior citizen, kahit saan pila po, sa Mercury Drug, kahit saan, masyado natin pinaprioritize ang mga matatanda, ang senior. Ordinaryong tao po yan ha. Pero ito pong ginawa niya sa presidente natin. Kung marunong po kayo mag-isip, kahit hindi ka Duterte, mapadilawan ka, mapaano ka man, pero kung meron kang Diyos sa puso mo, hindi niya gagawin nyo sa isang matanda. Bakit po ba? Sa MRT, pag may nakatayo, pauupuin natin, hindi naman natin kilala. Tama po ba? Kahit sa ang pila, pauunahin mo yung senior citizen, hindi mo naman kilala. Pero ito po, naging Pangulo naman, pinakidnap po, pinadala sa dahig. Imagine nyo, yung tatay niya, ang dami ho naging presidente ng bansa, hindi nagawang ipalibing ng kahit na sinong presidente, hindi nagawa. Pero ito pong demonyong Bongbong Marcos, ako po hindi nagmumura eh. First time ko nagmura. Nakakagalit po kasi. Sobra. Sa lahat po ng tao, ang ayaw ko yung demonyong tao.
Biruin nyo, matanda na, pinakidnap pa. So bilang Pinoy, napakagalang po natin sa matanda. Sinira po nitong Bongbong Marcos na to, putang ina. Sinira mo. Pinalibing yung tatay mo na walang nakagawa, pero ang ginawa mo, doon sa nagpalibing sa tatay mo, papatayin mo doon sa dahig. Mga kababayan, wag na po natin paabutin na may mangyari sa dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Bukas po sana magkaisa tayo, anumang kulay mo, ay sana labanan po natin ang katiwalian sa gobyerno. Nakakaawa, yung taong pinadala nila sa dahig, nagtaas ng dignidad ng mga pulis na nakatayo dyan sa tabi. Nagtaas ng dignidad sa Armed Forces of the Philippines. Pinataas ang sweldo ninyo. Pero hindi natin naprotektahan, hindi nyo naprotektahan ng dating presidente. Tao po ba tayo? Nangingibabaw po sa atin ang kasamaan sa gobyerno ngayon. Pero marami po sa atin, katulad ng mga nagdadaan ng sasakyan, kontento lang sa araw-araw na buhay. Ang katwiran nila, kumakain naman kami tatlong beses sa isang araw, sapat na. Ang Pilipino, hanggang hindi nasasaktan, hindi dumudugo ang puso, hindi lumalaban. Kailangan mo ba natin masaktan maigi? Kailangan mo ba masaktan natin ang susunod na henerasyon? Yang sundalo, yang pulis, tumaas ang dignity nyo nung si President Duterte bang naupo. Bakit ko nasabi? Yung mga kaibigan kong galit sa pulis, niyayakap nila ang mga pulis. Masyado silang proud. Dahil nung nakaupo ang dating presidente, visible po ang mga pulis sa kalsada. Kami man po nakaramdam ng safety net sa kalsada. Sa lugar namin, sa Pasay, yan, pagbabalaki ko, yung Pasay na yan, na maraming adik, naging safe po ang Pasay. Yung mga takot umuwi sa gabi, nakakauwi ng gabi, dahil nakaupo ay panatag sila. Dahil ang mga pulis nung time na yon, naging anghel. Ang mga sundalo nung time na yon, naging anghel. Ngayon, hindi natin lalahatin dahil marami ko mga kabrad na mga pulis. Pero sa nangyayari ngayon, nalalahat kayo. Masakit man tanggapin, nalalahat po kayo. Pati ang kasundaluhan, walang ginagawa. Bakit? Dahil sa binibigay ni Martin Romualdez na pera sa mismong puno ng kasundaluhan. Tama ba yan? Dahil lang sa pera, pinagpapalit ninyo ang dignity ninyo. Kung ngayon man makalusot kayo, hindi kayo makakalusot sa hatol ng Diyos sa darating na panahon. Tandaan nyo yan. Maraming mga tao na naniniwala na may Diyos. Maraming tao na naniniwala na may Diyos hanggang paniwala lang. Pero kung yan po isa sa puso natin, itatagos natin sa kaluluwa natin, hindi po tayo papanig sa kasamaan. Nakakaawa po yung bansa natin. Hindi po ako tumatayo dito para manggulo o para ano, para po sa susunod na henerasyon. Maliit pa po yung anak ko. Ang dami na po ang utang natin, patong-patong na, trilyon na.